Mga kapatid, ngayong linggo, isang mahalagang tanong ang ibinato kay Jesus. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At marahil lahat tayo ay napatanong din ng ganito. Dahil sa dami ng kautusan, sa dami ng mga batas, sa dami ng dapat gawin, minsan nalilito tayo kung ano ang dapat sundin. Kaya ang sagot ni Jesus ay simple, hindi komplikado, hindi isang tsorya, hindi isang diskusyon. Simple lang, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero ang eskribang nagtanong ay mayroong follow-up question. Sabi ni San Lucas, para hindi siya magmukhang kahiya-hiya. Sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? At dito isinalaysay ni Jesus ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Isang kwento na marahil libu-libong beses na nating narinig at maraming beses na ring pinaliwanag ang kahulugan. But today, let us go back to the basic lesson of the story that is also affirmed by the other readings we have heard. Kung mayroong isang aral na hindi natin dapat kinakalimutan kapag naririnig natin ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano, of course, maliban sa gumawa ng mabuti at maglingkod sa kapwa, ito yun. Huwag nating gawing komplikado ang pag-ibig. Huwag nating gawing komplikado ang kabutihan. Let us not complicate love. Let us not complicate kindness. Ang pagmamahal, ang awa, ang kabutihan, hindi yan para sa piling tao lamang o para sa mga karapat-dapat lamang pagpakitaan ng mabuti. Alalahanin natin, ang batas ng Diyos ay hindi lang batas na nakasulat sa papel. Ayon sa unang pagbasa from the book of Deuteronomy, ang kautusan ng Diyos ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang mahalin ng Diyos at ang mahalin ang kapwa ay di malayo sa atin. Likas dapat sa atin. Dapat nasa puso na natin kaya kaya nating gawin. Alam mo na kung sino ang dapat mahalin. Sino? Lahat. Alam mo na kung sino ang dapat tulungan. Sino? Ang nangangailangan. Hindi lang ang ibig mong tulungan. Plain and simple. And yet, it is us who complicate the matter. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinasabi niya, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. So kung si Kristo ang larawan ng Diyos na nagpakita sa atin ng tamang pagsasabuhay ng pag-ibig at paglilingkod, siya ang dapat nating sundin at tularan. Ganon dapat kasimple at kalinaw. Suriin natin ang ating buhay at ang ating lipunan. How many times have we complicate love? How many times have we complicate being kind? Napakarami natin laging dahilan para umiwas sa pagtulong.
Baka scam yan. Kasalanan niya yan, kaya siya mahirap. Tamad kasi. Naku, wala akong oras para tumulong. Bakit ko siya tutulungan? Di ko naman siya kilala. Bakit ko siya mamahalin? Ginawan niya ako ng masama. And so many other reasons not to love and not to be kind. Mga kapatid, sa puso ng Diyos, walang checklist ang kabutihan. Ang pag-ibig ni Kristo ay tumatawid sa mga hangganan. It goes beyond human-made boundaries. Hindi tumitingin sa qualification. Hindi nagtatanong kung kaibigan o kaaway, kung karapat-dapat o hindi. Ang tunay na pag-ibig ay laging kumikilos. Ang totoong kabutihan ay laging tumutugon. Kaya nga sa kwento ng mabuting Samaritano, ipinapakita na ang mabuting kapwa ay yung hindi lumagpas, kundi tumigil at lumapit para tumulong. A good Christian is a good neighbor to the other, regardless of the situation, regardless of the condition, regardless of the qualification. Tayo, we are only a good Christian to the other when the other is good to us. We are only a good Christian to the other when the other is good to us. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi para sa mga dalubhasa. Ang kabutihan ay hindi para sa magagaling lamang. Ang mabuting Samaritano, kung babalikan natin, ay hindi pari, hindi levita, kundi isang ordinaryong taong may pusong maawain at maunawain. Hindi niya ginawang komplikado ang pagmamalasakit. Hindi niya tinimbang ang sitwasyon. Tumigil siya, lumapit, tumulong. No what if, no buts. So what must I do to inherit eternal life? Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? The answer is plain and simple. Tayo lang naman ang nagpapakomplikado. The answer is what makes us real disciples of Christ. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Let us not complicate love. Let us not complicate kindness. Do as Christ did. Do as the Good Samaritan did. Love as Christ loved. Huwag nating gawing komplikado ang pag-ibig. Huwag nating gawing mahirap ang kabutihan. Kung nasa puso mo na ang awa, ilabas mo. Kung alam mong dapat kang magmahal, huwag ka nang magdalawang isip. Mga kapatid, remind yourself today, I will not complicate love. Sabihin nyo nga sa inyong sarili, I will not complicate love. I will not complicate kindness. Ulitin nyo nga, I will not complicate kindness. This is what makes us good Christians. This is how we will inherit eternal life. Alalahanin natin na ang buhay na walang hanggan ay hindi tungkol sa dami ng ating alam o sa dami ng iniwasan nating kasalanan. Ito ay tungkol sa kung gaano tayo nagmamahal.
Sinunod mo nga ang mga kautusan at wala kang ang ginawang masama, pero kung wala ka din namang ginawang mabuti, hindi ka dadalhin sa langit ng iyong sarili. Because in the end, the path to eternal life is walked not by the brilliant and the self-righteous, but by the loving and the kind. Ang landas ng buhay na walang hanggan ay tinatahak hindi ng mga walang kasalanan, kundi ng marunong magmahal at gumawa ng kabutihan. Let us not complicate love. Let us not complicate kindness. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang halimbawang ipinakita sa atin sa grasya ng Diyos. Mangyari nawa. Amen.